kung magiging guro ka, kailangan mo ng mag-aral as a teacher. Kailangan mo if you're from high school or sa elementary, kailangan mo ng degree tapos mag-take ka ng exam, board exam para maging meron kang license as a teacher para makapagturo ka. So ang problema ngayon dito sa mga mangbabatas, yung iba wala talagang alam. Yung iba, di ba? Yun yung isang malaking question natin din doon. Sila yung gumagawa ng batas, pinaka-importante yan. Tapos yung mga mambabatas. Para sa akin, kahit ito na lang sanang Senate President, no? Sana lawyer. Maganda yung kay Escudero noong una. At least may alam talaga sa batas. Katulad na lamang nito kay Senator Bato, hayaan nila na aarestuhin si Senator Bato. Ano ba yan, no? Hayaan yung arestuhin ng isang senador. Binoto yun ng mga tao. He is protected by our Constitution. Tapos ngayon may mga banyagang gustong arestuhin si Bato. For what? Kasi meron silang alleged na issue nila kay Senator Bato. Di ba? Yun yung mga gigil itong mga ginagawa nitong mga taong to. Panoorin ho natin itong interview ni Senator Cayetano. Talagang eksakto talaga yung sinasabi niya. Yung pa sa focus yung kay Senator Bato kanina? Hindi. But I have a personal stand doon. Pero sir, nag-reach out ba sa iyo? Kasi kay Sir SP Soto hindi pa raw nakipag-communicate. Hindi. Last communication ko sa kanya, yung right before the break. Nung nag-break. Tapos 'di ba yung right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant. Hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya naka-text. Pero sir, can you confirm yung sinabi niya na nakipagbiroan daw siya sa group chat? Sabi ni Senator Ping na nakipagbiroan daw sa group chat niya. Hindi ako masyadong active doon sa all members eh. Ang nakita kong text niya nga nung yung kinikwento ni Sen Ping na dapat hindi naka-zoom si Zaldico. Yun ang nakita ko. Kung may meron siyang after that, hindi ko nakita. But I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin yun. Kung may kaaway siya, whether nagseselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority, majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hiningi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huhulihin kayo, dadalhin na kayo sa Hague? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung halimbawa may humahabol sa inyo, napatayan, tapos sinabing, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Di ba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi mo, halimbawa, si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo. Kasi Philippine court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito. Di ba totoo yun? Kasi nga, we are under sa Constitution natin. Yung Supreme Court ang pinakamataas sa ating bansa. Dapat tayo ay sumunod sa ating batas. Kasi under tayo ng batas. So pag nagkasala tayo, sa ating batas tayo magbabayad. Bakit nangingialam yung ICC? Sino ba yan sila? Meron ba yung nagawa sa atin? Yun lang yung mga katanungan ba? Meron bang nagawa ang ICC sa atin na mag-astang silang ganun yung hindi nila nire-respeto yun si Bato as our senator?
Diba? Ito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganon. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong aresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague, nandito kayo sa Senate ngayon? Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. Sir, do you agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang nasa Boracay? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama't mali. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang arestuin. Ay sir, kung warrant of arrest yan, hindi kami papayag. Di ba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang huliin, biglang daling sa Hague, wala kang kalaban-laban. Sir, do you think it is high time to revisit the Senate rules? Lalo dun sa hindi naman applicable. Pangbabastos na kasi yung ginagawa nila, sa totoo lang. That's a political persecution na talaga. Kita naman natin yan lahat. Ginigipit nila lahat yung mga kalyado ng Duterte. Sino pang ano dyan? Sino pang hindi nakakaintindi niyan? Yan lang yung mga may sinto-sinto talaga. Sa mga lawmakers, yung no work, no pay, just like the ordinary workers. Actually, mas mahal pa nga yung... If you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. It's not a choice in his case. Ito yung nakakatawa eh. Si Senator Bato palagi ang dyan, nangyayari lang yan dahil sa ganitong isyo. Sobra kayong nagtatanong ni Senator Bato, samantalang hindi nga yan, minsan ako nakita yan si Lito Lapid dyan nang umati ng hearing. Wala kayong question doon sa isang absent king ng Senado. Tapos itong si Senator Bato, huwag nyo na. Diba, he'd rather be here, no? So, I mean, madaling sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not only here, Diba? And for example, paano kung may sakit? Or paano kung halimbawa may COVID or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-uusapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya aresto rin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin na ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumuntang korte. Ito yung bastusan na bang ginagawa nila. Bastos na talaga. Sa totoo lang. Kahit senador ka, hindi ka ginagalang. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Responsibility mo yan. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Intindihan mo yun? Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa Hague. Ako, hindi yun ang view ko. Never ko view na, abogado ako So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Diba? Matagal na yung word na palagi kong sinasabi. Kasi yung ginagawa nila, they're the showing na inutil yung korte natin. Kasi sobrang believe nila sa ICC. Let us remember, ang ICC, hindi yan substitute ng Constitution natin, ng Supreme Court natin. Mangingialam lang yan sila dapat kung yung bansa natin ay hindi na nag-function. Yung Supreme Court natin ay wala na talaga. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng damputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin, na pagka yung may crime dito, may crime doon. Tapos sobrang kabastusan talaga yan. Sobrang bastos. Yung pag-aresto nila Tatay Digong, that's
Sa totoo lang, sobrang bastos. Traitor. Totoo lang. pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala nyo si Congressman Jimenez, 'di ba? So US na 'yon. Pero kailangan yung korte dito magdesisyon muna kung tama yung yung extradition niya. So do you agree dun sa sabi ni SP na pwedeng sampahan ng ethics complaint itong si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Lahat pwede sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, para mo sinabing pwede ba i-expel yung isang bata sa school kung hindi pumapasok? Kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapoprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siyang pumasok doon? Tapos, itre-threaten nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektahan eh. So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Dapat ito sana naging Senate President. Diba? Ganito dapat yung mga taong talaga ito. Naman ng klaseng pagpa-file pwede. Ang question, may ground ba? Ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. Pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng isang senator? Ano kasi ito extraordinary. Kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan threat eh. Diba, kahit sabihin mo nga personal threat, hinahabol ka ng, meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Diba, so for example, when Senator De Lima, diba, nag-usap lang kailan lalabas, yung, naalala ko noon, yung mga progressive groups, panahon ni GMA, nandun sa House, may usapan, diba, pero humarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court, diba? Pero sir, under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok within a period of time? Hindi. I don't know if si Senator Ping noon, di ba nung kinasuhan siya nung kay Senator Leila. Sabi din niya, walang hustisya na mangyayari habang sila nandyan. So nag-appear siya nung kay President Pinoy na. But si Senator Ping mismo nagsabing, hindi madaling magtago, mahirap. Mahirap talaga. Di ba? Klaro na. Sobrang klaro. Sobrang pambababoy talaga nila sa batas natin. Yun yung nangyayari. So sad talaga.